ating pag-usapan itong sinabi ni Jong Hilario na kung saan inagaw niya ang aking atensyon sapagkat meron siyang mga katanungan at nais sa buhay na kung saan bakit daw ang tao ay namamatay pa. Hindi na lang daw itong hayaan na mabuhay ng walang hanggan. Huwag na nating patagalin, atin itong bigyan ng reaction video at pakinggan ang kanyang sinabi at ang sagot sa kanyang mga sinabi na sasagutin niya ni Brother Ili Soriano. Actually hanggang ngayon tinatanong ko bakit kailangan mawala tayo sa mundo? Bakit hindi na mag-stay? Diba? Pero walang permanente. Bakit kaya sumagi sa kanyang isipan ang ganong mga klaseng katanungan na siguro ay katanungan din yan ng karamihan? Bakit nga ba? Pero para sa akin ay hindi na ako nagtataka dyan. Kung kahit huwag na rin nating patagalin na mapakinggan ang sasabihin ni Brother Ili Soriano tungkol sa bagay na yan. Halimbawa, 1,000 taong kang masakit ang iyong balakang dahil sa rayuma. Gusto mo bang mabuhay? Meron nga mga matatanda ko minsan 80 anyos pa lang. Sabi niya, gusto ko na ikang mamatay. Nahihirapan na ako sa rayuma ko. Kung hindi ka mamamatay, hindi ba payagan ng Diyos na mamatay ka, habang panahon ka na lang na naghihimas ng iyong rayuma sa balakang. Kaya ang ginawa ng Diyos nung magkasala na ang tao, pakinggan mo sa 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon, ang sabi ng Biblia, tinalaga ng Diyos, it was ordained by God na ang tao mamatay. Kasi kung hindi ka nga mamamatay, ang mangyayari, mahihirapan kang matagal na panahon. Pero huwag kang matatakot sa kamatayan dahil pagkatapos ng kamatayan, kapatid, meron namang buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi sa Biblia. Kaya kailangan sumunod tayo sa Diyos. Yun lang naman ang kondisyon ng Diyos That is what He is asking for from us. Let us follow Him and obey Him, serve Him with our hearts and with our minds and with our souls, and to keep His commandments, and He will give us eternal life. Ang problema kasi ngayon, yung kamatayan maaalis yun dahil bibigyan tayo napakaliwanag na wala. At yan naman ay biblically speaking ay totoo naman At kahit sa maging tunay na buhay, hindi ka naman siguro papayag na kapag habang buhay ka ngang buhay, wala kang kamatayan, pag nagkasakit ka ng malala, lalo na kung cancer, ay talaga namang napakatagal mong iindahin. Payag ka bang ganon? Ikaw na nanonood at nakakinig sa videong ito at nakarinig sa paliwanag na galing sa Biblia, ay ano ang inyong masasabi? Tama nga ba ang katanungan ni Jong Hilario na kung maaari daw sana at bakit ang tao pa ay namamatay? Ikaw, sa narinig mong kadahilanan, payag ka ba na mabuhay nang walang hanggan tapos pag nagkakasakit ka ay napakatagal mong iindain ang kasakitan, ang sakit na nararamdaman ng iyong katawan? Ano ang inyong masasabi? So hanggang dito na lang muna tayo mga kakwentuhan. At baka naman po pwedeng humingi ng isang request na kung saan kung kayo ay bagong padpad sa ating munting channel, ay baka naman po pwede ninyong i-like at pakishare ang ating video at pakisubscribe. Please lang, wag na wag kalimutan ang notification bell para lagi kang updated. Oo, ikaw, para lagi kang updated tuwing merong bagong video na ina-upload ang channel na ito. Ako nga pala si Ding Fernan, ang host ng Kalye Kwento 821 na nagsasabing huwag nating tanungin ang lahat ng ginawa ng Panginoon sapagkat siya lamang ang tanging nakakaalam ng mga dahilan. Lahat kasi ng bagay sa mundo na kanyang ginawa ay meron itong kaukulan na kadahilanan at siya lamang ang tanging nakakaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!